Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin. This ang iyong reading. Timeless reading tayo 7 days. Kailan mo ito mapapanood? Maaring doon magsisimula. Maaring ganun. Basta timeless reading to. At kuhanin din natin ang taong nakakonect sa'yo. Pagsamahin na natin. Nakakonect sa'yo is kaibigan, magulang, karelasyon. Kung sino man yan. Tao na nakakonect sa'yo, ano ang nararamdaman sa'yo? Ano ang nararamdaman mo kay Aquarius? Maaring ito is a vice versa. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Ang nararamdaman niya sa'yo, mahalaga ka daw sa kanya. Yung iba dito maaring tita nyo to, kapatid nyo to, kapamilya, or ito yung tao na mahalaga sa'yo. No? Yan. Maaring iba sa inyo, karelasyon talaga. Kasi ito yung lalaki. Okay, nararamdaman niya sa'yo is kung kayo is magkahiwalay na nitong taon na to. Andito yung sitwasyon na isa sa inyo kasi is naging sakim at makasarili, no? Dito sa relasyon na to. Or handun yung situation na hanggang ngayon is hindi ka makalimutan nitong taon na to kasi sinasabi niya dito na mahalaga ka sa kanya. No? Andun din naman yung sitwasyon na nandun rin naman yung sitwasyon na pinahalagahan mo siya dito sa relationship na to. Ang nakikita ko rin dito, sinasabi niya dito na I don't know why pero titingnan ko kasi medyo pero sila nakaupo. At least tatlo silang nakaupo. Tatlong card ang nakaupo. Ano yan? Pinapahalagan ka nito. Taon na to. Ang nakikita ko dito, nasa sa kanya yung action kung kukonek siya sa'yo o hindi. Yun ang nakikita ko. Kung magkahiwalay kayo nito at karelasyon mo talaga itong taon na to kung karelasyon mo talaga. Di ba? Asawa, karelasyon. Ang nakita ko sa kanya, kasi isa dito matigas ang puso o matigas, nagmamatigas. No, ako nakikita. Kumbaga parang siya, hindi ako kikilos, ikaw ang kumilos. Ganon ang nakikita kong situation dito. Maari din itong taon na to is may iba na or ikaw ang may iba. Yun. Kaya nararamdaman siya, pinahalagan ka naman niya. Pinahalagan ka niya, yun nga lang, may mga point talaga ng buhay ninyo na hindi mo siya kayang, ano ba to? Hindi mo siya kayang pigilan sa mga gusto niyang gawin. Yun na nakita ko. Kung kayo is in a relationship nitong taon na to, isa sa kasi dito is pareho kayong strong. Pareho kayong strong. Yun nga lang, isa sa inyo kailangang masunod. Yun na nakita ko dito. Kumbaga, yung isa dito is, kung ano yung sinabi ko, sumunod ka. Yun na nakita ko. Kung kayo single, may parating dito sa inyo. May darating.
O maaring nakakausap nyo na siya dito. Pero mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Kasi hindi mo alam kung siya is totoo sa'yo. O kaya magtira ka sa sarili mo. Huwag ka magpapa-under. Pero nasa sa'yo yun. Ano po ang parating kay Aquarius? Kung nagkahiwala kayo nito, nagkaroon sa kayo ng clarity na pupunta siya sa ibang direction dito. Or vice versa ha. Anong parating kay Aquarius? Maaring may iba na tong iba. May iba na siya. Nakapalit mo. Parating sa'yo, Aquarius. May mga gagawin ka raw, no, na may mga ipa-priority ka, may mga task ka na gagawin, maaari rin na may mga tutulungan ka or may bibigyan ka ng tulong o may hihingi sa'yo ng tulong sa nakikita ko dito. Parating din sa'yo, maaring may makikipag-usap sa'yo, no? Or may ikaw ang kukonek sa kanya. Family member. Maaring itong taon to is nag-iisa siya or kasama sa trabaho. Hindi ko alam kung tutulungan mo siya o hingi siya ng tulong sa'yo. Vice versa kasi. Magkakaroon ng connection sa isang tao na nag-iisa. Maaring susuportahan mo siya or tutulungan mo siya. Yun na nakita kong parating sa'yo. Baka humingi siya sa'yo ng tulong when it comes to a money or may pag-usapan kayo related to a money, related to a mana, related to sa mga ari-arian o something about the family. Ganyan. Maaring sa business, ganyan. Maaring stability. Galing ng card mo, puro king and the emperor tsaka empress. Panalo, parang meron kang isang malaking decision making dito Tao na nakonek kay Aquarius, anong intention mo kay Aquarius? May travel ba kayo? Diba dito siguro mayroon na kayong didesisyonan na magbi-business kayo, ganyan. O kaya may mga gagawin na kayo na something. Intention niya sa'yo. Tandaan niyo palagi yung vice versa ha. Tao na nakakonect sa'yo, intention niya sa'yo sa ngayon wala. Kasi maaaring itong tao na to is nagkakaroon siya ng struggle sa buhay niya. Kung sasabihin mo na kung gusto ko connect siya sa'yo, hindi ko nakikita na ko-connect siya sa'yo. Kaya ang intention niya sa'yo is hindi niya rin alam kung ko-connect siya or hindi. Yun ang nakita ko. Maybe this person is struggling sa buhay niya and want to be alone for a while sa nakikita ko dito. Siguro marami siyang iniisip, marami siyang gustong gawin na hindi niya rin alam kung ano yung gusto niya, no? Maaaring magulo yung isip niya ngayon, magulo yung situation niya ngayon. Maaaring may pinagdadaanan to. Meron tayong Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, also Pisces, and Taurus, Virgo, Capricorn. Meron tayong Libra. Yan. Yun na nakita ko dito.
Virgo. Yun. Kaya ang nakikita ko sa kanya, hindi niya rin alam eh. Intention niya sa'yo is, hindi niya alam kung kukonect siya sa'yo or hindi. Or kakausapin ka niya o hindi. Maaaring hindi niya rin alam kasi yung direction niya na gusto niyang tahakin. Ano ang dapat iwasan ni Aquarius? Ano ang dapat iwasan ni Aquarius? Ano pong ibig niyong sabihin? Okay, iwasan mo daw ang isang bagay o isang sitwasyon na kahit sa isip lang is yung thinking o paghihigante. Yun, iwasan mo yun. No? Or kahit na ano lang, sumagi lang sa utak mo. If ever lang naman na may mga sitwasyon na nahirapan ka in the past, gusto mong gumante, mga ganyan. No? Kumbaga, hayaan mo na lang si universe. Iwasan mo yung ganun. Iwasan mo rin ang isang sitwasyon na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Tulad ng sabi mo kanina. And also, is yung magmadali sa mga bagay o sitwasyon na hindi mo muna pag-isipang maigi. Kasi, maaring ito is maging bad decision mo. No? Yan nakita ko. Iwasan mo rin yung ma-out of balance ka sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin o aksyonan. Kumbaga, iwasan mo rin yung kung may mga naganap o nangyari in the past na pagkakamali, itama mo na yon sa ngayon, sa nakita ko dito. And syempre, iwasan mo na yung lungkot. Alam mo yun, yung you feel alone, you feel rejected, you feel abandoned, you feel lonely. Yan, iwasan mo yun kasi hindi naman talaga. No? May mga bagay o sitwasyon kasi na maaring maaring gusto mo kumonek sa isang tao, hindi ka makakonek, kasi there's a reason, diba? O kaya, may mga nangyari in the past, na iniwan ka sa ere, o pinabayaan ka, there's a reason din yun, diba? Kaya, iwasan mo na, bakit ganun, bakit ganyan, bakit naganap to, ba't nangyari yun, no? Kasi hindi naman talaga siya. Iwasan mo din na hindi mo harapin yung takot mo o hindi mo ma-pursue yung mga idea na gusto mong gawin this time. You need to use your mind and intellect. If you want to crossroad or if you want to decide to pursue something into your life, gawin mo yun. Iwasan mo na hindi mo magawa at hindi mo babalanse yung bagay-bagay sa buhay mo. Try to make it balance. Aquarius, ano nararamdaman mo sa taong ito na nakakonect sa'yo? Iwasan mo yung hindi ka makapag-focus o yung lack of confidence ka o yung feeling mo is yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yun. Iwasan mo na baka hindi mo kaya o wag na lang, yung mga ganun, iwasan mo yun. Yung mawalan ka ng tibay ng loob, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mag-self-pity. Kaya iwasan mo yun. Anong nararamdaman mo sa taong nakakonect sa'yo? Okay. Okay, nararamdaman, ay dalawa pala to. Okay, nararamdaman sa kanya, hindi na siya mahalaga sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Kasi andito ka na sa sitwasyon mo na nagsisimula ka na muli at i-chase mo na yung iyong dreams this time. Na andito na rin na mas naging more on smart ka this time. Kumbaga, mas more mong ginagamit ngayon yung utak mo than your heart. Ganun. Kaya ang nararamdaman mo sa kanya, hindi na siya worth para sa iyo. Kumbaga, sinasabi mo. Andito ka na sa mga tao
o situation na alam mo na ibinibigay mo yung sarili mo o binibigay mo yung attention mo sa kanila kasi alam mo na yun yung worth mo, no? Yun na yung mga pinahalagan mo ngayon. Yung mga tao, mga bagong tao, maaaring anak mo, maaaring mga nakakasalamuha mo, mga tinutulungan mo man yan, o yung mga nasa paligid mo. Kaya kung ano yung nararamdaman mo sa kanya, wala na. Hindi na siya mahalaga sa'yo. Wala na yung pagpapahalaga. Parang bahala ka na sa buhay mo. Hindi na yung pagiging cold no? Naging cold ka na rin sa kanya. Kung kayo naman is magka-relasyon ito, maaaring nararamdaman mo na cold siya sa'yo. Maaaring isa sa inyo immature. Kumbaga, doon yung sitwasyon na maaaring na minsan may mga biglaang sitwasyon siya na ginagawa sa'yo. Nagiging siya, cold siya kasi sa'yo eh. Or ikaw nagiging cold. No? Pero maaaring doon ka pa rin sa sitwasyon mo na umaasa ka pa rin na magiging okay yung relationship. Nandun pa rin yung hope mo na matupad yung manifestation mo when it comes in this relationship. Pero kung ikaw is single, ang nakikita ko dito is may tao dito na magkakaroon ng attraction sa'yo. Maaaring makikilala mo siya o nakakausap mo na siya or makikilala mo pa lang siya. Biglaan. Parang bigla mo siya makikilala. Maaaring sa maraming tao or basta parang in a point na may mga tao ako nakikita. Maaring kung nasa public place ka, di ba, maaring doon mo siya makilala. Ganyan. O kaya sa trabaho mo yun. Any opportunity pa kay Aquarius. Okay, any opportunity. Ang nakikita ko sa iyo to, medyo may lungkot lang. No? Ako nakikita dito. Hindi naman siguro kayo lahat kasi energy to binabasa natin ha. May mga, kuhanin ko. Okay. May mga bagay na pwede kang malito. May mga bagay na pag-iisipan mo. May mga bagay na mag-iiba-iba ka ng pag-iisip. Ganyan. Kumbaga, may mga aksyonan ka na magiging pabago-bago yung isip mo, gagawin ko ba o hindi, ito ba, siya ba, ganun ba, dapat ba, may mga ganun. Ako nakita sa'yo, magkakaroon ng isolation. May mga pag-iisipan ka, kumbaga, no, iba sa inyo siguro is magiging magulo yung isip mo or nandun yung sitwasyon na may mga uumpisahan ka na hindi matatapos. I-reverse mo yan kailangan tapusin mo. Yan, magkakaroon ka ng choices sa buhay mo na pag-iisipan mo raw. Magiging magulo isip mo eh. Sana hindi ganun kalaki yung bad news. May mga negativity, you feel drained, empty, or nandun yung sitwasyon na mag-isolate ka. Talaga. O may mga unfulfillment situation. Or maybe ma-prostrate ka, no? Kasi nga, siyempre, magiging pabago-bago yung isip di ba? Kumbaga, action, hindi. Kumbaga, may mga naumpisahan na hindi matapos-tapos. May mga sitwasyon na di ka mapapakali. May mga sitwasyon na pwede kang tumutol o pwedeng hindi rin, pwedeng ganun. May mga sitwasyon na pwede kang magkaroon ng exaggerated situation. Mga ganun. Kumusta ang money ni Aquarius Universe? Or someone into your life is ma-exaggerate. When it comes sa money mo, andito yung pagpapahalaga when it comes sa money mo. Sa nakikita ko dito. No? Yun nga lang, may mga bagay o situation sa buhay mo na hindi na di-disappoint ka. No, sa money. Pero you try to make it balance, yung money mo. Maring siguro may mas malaking lumalabas sa'yo, sa nakikita ko dito. Pero pinipilit mong baguhin yung takbo ng money mo
Pinipilit mo naman balansehin. Yun nga lang, may mga situation lang na hindi inaasahan na maaring kailangan bigyan, kailangan suportahan, kailangan ganito, kailangan ganyan. Pero pinag-iisipan mo maigi talaga kung kinakailangan o hindi kinakailangan. No? Maaaring iba sa inyo, nagka-jungling kayo sa pera. Pero pilit yung binabalanse yun. Kasi andito si Three of Swords. Kaya nakikita ko sa'yo dito is may mga konting depression o may mga konting disappointment. May mga unexpected na magaganap o mangyari when it comes to money. Siguro may susuportahan ka, may bibigyan ka ng pera. Ang nakita ko dito. Mari may tutulungan ka. Sana maaring family member, maaring ganun. May ganun nakikita. Sana hindi lahat ng jungling. Arigatou namaste. God bless.